wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, lahat ng papuri, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapasalamat. Unexpected yung ano natin dito. Kasi di ko naman inaasahan makarating ako dito. May ihatid ko lang talaga yung ano na yan. At nagkataon, akala ko na dito si Sheikh Hamod. Nagkataon, wala daw. May sakit ata? May sakit daw. So, yung bali, ang mahalaga, ang oras na kasi ito ay schedule niya sa klase niya dito. Pero hindi napaintulutan, tayo yung napaintulutan. Ang mahalaga, gamitin natin yung oras na ito ay pagbabasa ng Quran at hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam natin yung mga ganitong pagtitipon, ganito ang hinahanap ng mga anghel. Yung mga anghel, kasi may mga anghel, naghahanap sila ng grupo o yung mga lugar na sila ay nag-aaral, sila ay nagbabanggit o inaalala nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nakahanap sila ng ganito, sila ay magtipon-tipon yan. Pagkatapos, kaya nabanggit sa hadith, ma min qaumin istama fi baitin min buyutillah. Walang sabi niya mga kaum. Ang kaum, ito yung mga tao, mga tao, na grupo ng mga tao, sila ay nagtipon-tipon sa isang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng ganitong masjid. Maliban na lamang, sabi niya, nazalat alayhimus sakinah. Ibig sabihin ay, ito hadith, bababa sa kanila ang tinatawag na sakinah. Ang sakinah, ito yung kapanatagan ng sarili. Alam ninyo, magkaiba kasi yung mga ganito na umuupo tayo sa ganitong majlis o mga ganitong pagtitipon na kung saan ang pinag-uusapan patungkol sa Islam. Kasi ang hadith naman talaga, sabi niya, kapanatagan. Ibig sabihin, napakaganda yung pakiramdam. Parang ganun yung sakina. Magandang pakiramdam. Ibibigay sa mga silang nagtitipon-tipon sa ganito, nazalat alayhimus sakinah, wa ghasyatumur rahmah. Ganun din ay ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng kanyang awa, rahmah. At higit sa lahat, ang dulo ng hadis, wa zakarallahu fi man indah. Ibig sabihin, ang mga ganito na nagtitipon-tipon, babanggitin, proud ang Allah subhanahu. Tingnan niyo, sabi niya, mga alipin ko, sila ay nagtitipon-tipon at inaalala nila ako, pinag-usapan nila ang Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala masaya sa mga ganito. Alam natin nung nilikha si Adam alayhi salam, talaga ang sinabi ng mga anghel, at taj'aluna man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Noong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na lilikha siya ng tao, sila ang mamahala sa mundong ito, ano ang sinabi ng mga anghel? Sila ay nagtatanong. Hindi naman na nagtatanong na ayaw nila. Dahil ang mga anghel, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibig sabihin ng mga anghel, kung hindi sila sumusuway, kung ano man ang ipinag-utos sa kanila, bagkus ginagawa lang nila kung ano ang ipinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagtatanong sila upang mapaliwanag sa kanila. Ano ang katanungan nila? Sabi niya, gagawa ka ng tao. Mamahala dito sa kalupaan. Wala yang gagawin. Sila ay, ano sabi niya, wayupsiluna, sabihin ay gumawa lang ng manira dito sa lupa. Imagine. Wala pa yun, binalita pa lang, hindi pa nagawa. Parang sinabi pa lang. Pero ang sinabi na ng mga anghel, gatad sa luna fiha may yupsidu fiha. Ibig sabihin, manira. Yupsid, ibig sabihin, manira. Although, mayroon namang talaga tao na walang ginagawa kundi manira ng kalikasan.
Di ba? Mayroon mga ganyan. Mayroon namang tao talaga na walang inisip kung hindi ka gumagawa ng kasalanan. Pero hindi lahat. Wayas pikud dima. At higit sa lahat, sabi na ay magdanak lang ng dugo ang mga tao. Yan lang sabi na. So, ito yung tinanong ng mga anghel. Paano nalaman ng mga anghel? Paano nalaman na ganito yung hinaharap? Kasi hindi pa nagawa yung tao. Hindi pa nagawa si Adam alayhisalam. Ang hinaharap ng tao. So sabi ng mga ulama natin, may nagsasabi, nauna ang engkanto dito sa mundo. Pagkatapos ganun ang ginawa. Ang ginawa ng mga engkanto ay wala silang ginawa kundi nanira, tapos nagpatayan lang dito sa mundo. At higit sa lahat, hindi nila kaya pamunuan o pamahalaan ng mundo. Yan. Kaya sabi ng mga ulama, ang pinakamatalino na sa mga engkanto, kung ikumpara mo sa pag-iisip ng tao, para lang sila na 10 taong gulang ng tao. Ganun lang ang isip nila. Kaya hindi tulad natin, kaya tao ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala mamahala dito sa mundo. So ito, kaya nga ang mapapayo natin sa lahat, pag may ganito, saan man, huwag tayong, kung may oras, kaya nga ang dapat sana yung mga dito taga Pusurubyo, nandito sa mga ganito, imagine, lalapit na sa kanila yung mga ustad. Hindi nila ba alam yung panahon noon? Hanggang sa ngayon nata, mayroon pa yung kukuha ka ng ustad, mag-lecture ng ganito, bibigyan mo pa ng pamasahe, pakainin mo pa, bibigyan mo pa ng allowance, mga ganun. Yung ganito, pupunta na dito, shaykh pa yung pupunta sa kanila. Pero ko dapat ang mga taga rito talaga, sila ang sumikap na dumating. Pumunta dito yung mga malapit lang. Ganun ang dapat sana. Kasi sila na ang lumalapit, kumbaga ang kaalaman na ang lumalapit. Noong panahon nga, ang isang hadith lang, na kung saan ang layo ng kanilang lalakbayin para lang malaman ng isang hadith. Pero sa ngayon ay nandito na sila, yung mga ulama natin, yung mga nakapag-aral sa Islam. Alam niyo hindi basta-basta yung pag-aral sa Islam. Ang nakakalam lang dito, yung mga nakadaan, lalong na yung mga nakapag-aral sa Al-Ma'arif. Paano yung pag-aral dyan? Hindi yan basta-basta. Marami kang pagdadaanan. Imagine yung 2 taon hindi ka makalabas. Gaano na kahirap. Yung pagkain, yung pagtulog, yung lahat-lahat ng pagdaanan mo. So, dito sila nagsishare ng kaalaman nila. Dapat hindi tayo nagsasawa. So, gamitin natin ang magbanggit tayo ng mga ilang hadith o katuruan patungkol sa magandang pag-uugali. Alam natin yung tayo sa mundong ito, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong gagawin kung di gumawa ng kabutihan. Kaya nga ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hindi ko nilikha ang mga tao at mga engkanto, ang engkanto at ang mga tao, maliban na lamang gumawa ng kabutihan. Sumamba, ang ibig sabihin ng sumamba ay gumawa ng kabutihan. Yan lang. Ito lang ang purpose natin. Kaya nga, ad-dunya sabi na madsratun lil akhirah. Ang mundong ito sabi na yung pagtataniman. Ito yung mundong ito, pagtataniman ng mga gawaing mabuti. At saan natin aanihin ang tinanim natin sa kabilang buhay. So, kung wala kayong tinanim, ano ang aasahan mo doon? Di ba? Anong aasahan mo? Ano ang asahan mo na wala kang tinanim dito sa mundo? Kaya nga sinasabi na ng hadith, ad-dunya, ang mundo na yung madsra. Ang madsra yung pagtataniman. Zara'a, pagtataniman. Madsra'atun lil akhirah. Ibig sabihin, para anihin natin sa kabilang buhay. So, kung gumagawa tayo ng kabutihan, siyempre, ang isipin natin, yung pinaka mabuti. Gagawa ka na ng kabutihan, di ba? Kumbaga, kung ikaw ay magtatanim, pipiliin mo na yung magandang itatanim mo. Kung halimbawa ang palay, huwag ka nang yung mga low, ano yung tawag dyan, hindi ko kasi alam, mga mababang kalidad. Di ba? May ganyan yung mga palay. Piliin mo yung itanim mo, yung
Ano ang pinakamaganda? Mabinta, mahal. O mahal, no? Yung pinakamahal. Kahit kunti, pero mahal, yan ang piliin natin. So, ano ang mabigat? Ano ang mahalaga sa mga gawaing mabuti? Maraming gawaing mabuti. Dahil ang gawaing mabuti is munjami, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ibig sabihin, ito ay pangkalahatan. Na anumang gawain, salita, basta kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatawag yan na ibada o gawaing mabubuti. So tanungin natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung mabigat? Ano ba yung pinakamahalaga na nagawin ko kung saan ito yung mabigat, mahalaga? Ano ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Una, sabi niya, ma min shay'in askal fi mizanil abdi yawmal qiyamah min husnil khuluq. Ibig sabihin, wala lang, sabi niya, higit wala lang higit na mabigat sa timbangan sa kabilang buhay kaysa sa magandang pag-uugali. Mabigat kaysa sa sadaka, mabigat sa ano pa ba, yung mga sunna, sala, mabigat pa doon ang magandang pag-uugali. Kaya nga ito yung dapat anuhin natin. Although mahirap natin maging mabuti. Mahirap pa maging maganda yung ugali. Pero ito yung mabigat sa timbangan. Kailangan naman ito ay labanan ng sarili natin. Kailangan labanan, pagsumikapan, sanayin. Hindi yan nakukuha. Lahat naman tayo, mayroon tayong sariling yung mga kinagisnan. Halimbawa, may mga tao magalitin. May mga tao na madaling mapikon, mga ganyan. Madaling maasar, mga ganon, di ba? Nakakapagsalita ng may mga tao na madali sa kanila yung magmura, mga ganyan. Di ba? Kaya nga sabi nila, ang akhlak na ito ay actually bigay rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya nga, maswerte ang mga tao na yung ugali nila ay mayroon na kabarang mula pagkabata na built-in na sila, mayroon na silang magandang pag-ugali. Di ba may mga tao yung mahinahon? Jackpot na yon kasi napakagandang pag-ugali yun yung mahinahon. Kasi nabagat sa hadith, yung ref kasing tawag doon, yung ref, wala sabi na may dudulot maliban kabutihan. Yung mahinahon. Pero yung matindi, mabagsik, hindi yan. Although may mga bagay na kailangan mo bagsik. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Mas maraming kabutihan ang mahinahon kaysa sa mabagsik. Kaya nga ang kabilin-bilin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, dapat mahinahon. Wa in kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Sabi na, ya Muhammad, kahit ikaw ay propeta na yun, leader ka, kinikilala ka, mabuting tao ka, pero kung ikaw ay mabagsik, asahan mo, sabi niya, mawawala ang tao sa paligid mo. Yan. Kaya ang propeta, tingnan mo, mahinahon. Pero may mga pagkakataon na kailangan talaga na yung bagsik. Pero, tulad ng sinabi ko, mas maraming kabutihan ang pagkahinahon. May mga tao built-in na sa kanila. Diba? Pero may mga tao talaga hindi niya kaya yung maging mahinahon. So yun, mayroon mga tao na yung hindi malabir. Ano yan? Yung tahimik. Di ba? May mga ganun. Ang ganda ng nila. Ano na lang niya yun? Pagpatuloy na lang yung mga ganun. Pero mayroong mga tao naman na malabir. Mayroong na mga ganyan. Ito ang pagtalika. So, ang mga ganun, dapat niya ay ayusin. Gamitin niya sa mabuti. Yung pagkalabir niya, gamitin niya. Yung Islam ang lumalabas sa kanyang bunga. So, yun. Pinakamainam, mabigat sa timbangan, ang mabuting pag-uugali. Kaya nga binanggit pa sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung tinanong siya ng mga sahaba, sabi niya, wasuila alaihi salatu wasalam, an aktsari ma yadkhulun nasil jannah.
Ya Rasulullah, lahat ng tao gusto makapasok ng paraiso. Ngayon, ang mga sahaba nagtanong, ano ba sabi niya yung gawain na ang karamihan, yan ang dahilan, nakapasok sila sa paraiso. Di ba? Tayo, lahat, gusto natin pumasok sa paraiso. Tanong natin ng propeta, Ya Rasulullah, ano ang gawain na madaling makapasok o ang karamihan ng tao, yan ang dahilan na nakapasok sila sa paraiso. Ano ang sinabi ng propeta? Sabi niya, taqwallah wa husnul khuluq. Sabi niya ay, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at magandang pag-uugali. Magandang pag-uugali. So, nandoon, dalawang bagay. Takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at magandang pag-uugali. Yan, sabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan na ang karamihan naging dahilan nakapasok ang tao sa paraiso. Kaya nga, inalintulad ng mga ulama, ang magandang pag-ugali. Tulad siya ng number one. Number one. Alam ba yung one? Ang one sa unahan, kapag nadagdagan ng zero, tumataas ang value. Di ba? Kung nadagdagan pa ng zero, maging 100, 1,000, 10,000, hanggat mag-million, mag-trillion. Ano ang nakadagdag doon? Sa 1, 0. May halaga ba yung 0? Pero kung may naunang number, yung number 1, naunahan ang 0 ng number 1, may halaga ba yung 0 doon? Mayroon. 1, nalagyan ng 0. Di ba naging 10? Ang trillion, di ba? 1 tapos 0, 0, 0, 0. Ang halintulad, ano yung mga 0? Ang 0 sa 1, inalintulad ng mga ulama natin, parang yun sabi niya yung mga kaalaman na gagawa natin. O yung kaalaman, sa tuwing madagdagan ang kaalaman natin, nadadagdagan ang 0. Tumataas ang antas natin. Kapag nag-aral ka, tumataas ang antas mo. Hanggat maging mataas yung antas mo. Pero, ang 0 na yon, kung natanggal ang 1 sa unahan, may halaga pa bang 0? Wala na. Kaya nga, kahit ikaw gaano ka maalam, kung mawala ang pag-uugali, hindi maganda ang pag-uugali, mawalang silbi ang kaalaman mo. Di ba? Kung hindi maganda ang pag-uugali mo. Dahil anong sasabihin? Mayroon nasasabi doon yung mga tao, sila pa yung itatapon pa mauna sa impyerno. Bakit? Na gumagawa, nag-utos ng mabuti, hindi naman ginagawa. O nagbabawal sa isang bagay, na ginagawa naman. Na anong klase mga ugali na ganito? Mag-utos, tapos hindi niya ginagawa. Magbawal, tapos ginagawa niya. Maganda yung mga pag-ugali ng ganito. Kaya sila pa yung itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Makilala sila. Uy, sabi niya, bakit nandito ko sa impyerno? Di ba ikaw sabi niya nag-utos ng mabuti? Ikaw ba sabi niya hadis ito? Ikaw sabi niya nagbabawal sa masama? Bakit sabi niya ikaw yung nandito? Kasi hindi inaasahan ng mga tao. Nag-lecture ko kagabi, may nagtanong sa akin, sabi niya, mayroon yung sa kabilang buhay daw, di ba mamatay tayo? Sa kabilang buhay, sabi niya, makilala pa ba? Makilala pa, sabi niya yung, halimbawa, namatay, binuhay ulit. Yung mga, makilala mo pa yung mga yung itsura natin, makilala mo, si Marco, magkita kayo sa kabilang buhay, makikilala mo pa, kasi ibang tao, ibang nilikain kayo, iba na. So, maaaring makilala, kaya nakilala ito ng mga tao sa impyerno, bakit nandito ka? Di ba ikaw sabi nag-utos ng mabuti? At ikaw nagbabawal sa masama, bakit nandito ka? Sabi na, nag-uutos ako, pero hindi ko ginagawa. Nagbabawal ako, pero ginagawa ko naman. So, tingnan natin. So, ito, kaya nga, inshallah na, ito yung natin, pagsumikapan natin yung maging magandang pag-uugali. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna min ahabbikum ilayha ahasinukum akhlaqa. Ibig sabihin, ang pinakamabuti, sabi niya sa inyo, sa akin, ibig sabihin, ang pinakamabuti sa inyo, para sa akin, ito sabi niya yung magandang pag-uugali. Magandang pag-uugali. Nabanggit po ng hadis, akmalul mu'minina imanan, ahsanum khuluqa. Ibig sabihin, ang pinakakumplito
na pananampalataya ng isang mu'min, isang mananampalataya, kung maganda ang pag-uugali. Maganda ang pag-uugali. Yun sabi niya yung pinakakumpletong pananampalataya. Kaya nga, makikita natin, sa mga lalaki, nabanggit ng hadith, sa mga lalaki, lalo yung mga propeta, ay nabanggit marami sa mga kalalakihan na naging kumpleto ang kanilang pananampalataya. Pero sa mga babae, alam niyo, ilan lang, 4 lang, hindi ako nagkamali, ang nakumpleto ang kanilang pananampalataya. Imagine sa babae, 4. Kasi sa mga lalaki, marami. Sa mga babae, 4 lang ang nakumpleto ang kanilang pananampalataya. Nandiyan si Maryam, si Khadija, si Asia at saka si Fatima. Ito yung mga babae na kung saan nakumpleto ang kanilang pananampalataya. Kumbaga, yung kanilang pag-uugali. So sa mga lalaki, siyempre mga propeta alayhimussalam, na lalo lang ang Rasul sallallahu alayhi wasallam. Nabanggit sa hadis, rawa kay Abu Daud, sabi niya, innal mar'a la yudriku bi husni khuluqihi daradatis sa'im al-qa'im. Imagine, ang isang lalaki, ang isang tao, sabi niya, maaabutan niya yung antas na sa kanyang magandang pag-uugali. Kung maganda ang pag-uugali ng isang tao, ay maabutan niya yung antas ng tao na malakas mag-ayuno at malakas magdasal sa gabi. Imagine. Yung magandang pag-uugali, kaya nga, tinuturuan tayo yung magandang pag-uugali sa kapitbahay. Di ba? Kapitbahay, kahit hindi yan Muslim. Hindi yung magpakita ka ng porque sabi mo, hindi naman yan Muslim. Anong sasabihin sa'yo? Kaya nga, sabi ng hadith na ito, maabutan niya yung antas. Gano'ng kataas yung antas ng mga nag-ayuno? Imagine, ang hirap mag-ayuno. Hindi ka kakain. Buong araw. Ang hirap din ng mag-qiyamul layl. Sino sa atin nakakabigyan magising ka ng yung 1/3 na lang ng gabi? Magbasa ka ng tatayo ka, pilitin mo yung sarili mo. Pero yung magandang pag-uugali, dahil maganda ang pag-uugali mo, ay maabutan mo yung yung daraja, yung antas ng mga silang nag-aayuno at silang mga nagkikiyamul layl. Kaya, nung panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang araw, dumating ang isang lalaki. Sabi ng propeta, papasok na sabi niya ang isang lalaki na lalaki sa paraiso. Uy, tingnan niya yung isang lalaki na pumasok ganyan. Tapos, next day, pangalawang araw, sabi ng propeta, papasok na sabi niya yung tao sa paraiso. Inabangan ng mga sahaba. Uy, yun pa rin ang kahapon at yung ngayon, yun pa rin ang lalaki. Next na naman, sabi na, next day na naman, sabi na, papasok na sabi niya, ang tao sa paraiso. Pagtingin nila, yun pa rin. Kaya nga, isang sahaba, nagkunwari na mayroon sabi niya kung problema sa aking pamilya, ganito, ganyan. Gusto ko sabi niya gawin mong bisita sa 3 araw. So, siyempre naman ay mananampalataya. Alam niyo, may karapatan yung bisita, no? Tinanggap. Pagkatapos, ang gusto niya, obserbahan kung anong ginagawa. Bakit naging tao sa paraiso? Bakit sabi niya naging tao sa paraiso yung tao na ito? Nag-obserba siya. Wala namang masyadong ginagawa. Yung normal lang ang ginagawa niya. Nagkikiyamul layl, ganyan lang. Wala naman iba. Mas malakas mag-ibada yung pumunta sa kanya. Kaysa sa tao na yun, tinuro ng propeta na tao sa paraiso. Hanggat natapos yung 3 araw, sabi ng lalaking ito, yung sahaba, sabi niya, wala talaga, no choice na ako, kasi hanggang 3 araw lang ang bisita. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi na pwede. So, sabi niya, bago ako sabi niya umalis, ang totoo sabi niya, walang nangyari sa aming pamilya, pero gusto ko sabi niya, na sinabihan ka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay tao sa paraiso. Ano sabi niya yung gawain mo?
So sabi ng sahaba na ito, wala akong ginagawa. Tulad ng nakita mo, wala akong mga ginagawa. Hindi naman ako malakas mag-ibada sa gabi. Hindi rin ako malakas mag-ayuno. So sabi niya, yung ano ko lang, ang pagkaalam ko, pag bago ako matulog, ay nililinis ko yung puso ko. Yung mga nagkasala sa akin ay pinapatawad ko. Kaya ba natin magpatawad? Yung iba hindi. Sabi niya, hindi kita mapatawad. Yung mga ganun na, nakakala yung mga tao na ganito. Lalo na sa mga kababaihan, sabi, hindi kita mapatawad. Isa sa mga gawain na tao na ito nagdabanggit ng propeta sa tao sa paraiso, yung puso niya nililinis niya. Pinapatawad niya yung mga nagkasala sa kanya, humingi siya ng kapatawaran, yung pakikitungo sa tao. Kaya nga dapat, tayo, ay kapag may nagkasala sa atin, agad-agad natin, tayo pa dapat sana ang pinakamainam sabi na mauna salam. Makipagbati doon sa kanan niya. Iba yung mga Pilipino ata. Kasi mga Arabo, di ba yung mga Arabo sila ito pag kahit mag-away yan mamaya-maya, nag-uki na. Di ba? Nakita niyo yung mga Arabos kahit sa mga Facebook, no? Pero dito, mga ilang araw, hindi pa magbati. Makasabi ko ito yung parang Pilipino. Ito yung Pilipino, no? Parang magtatanim ng galit, nagtatanim ng ano doon. Ganito ba yung Pilipino? Pero yung mga Arabo, ito si brother, nakikita ka ng mag-away mga Arabo, no? Sandalian lang. Nagbabatian sila sa pero alam nila kasi baka sa kanila, alam nila yung mga katuruan ng Islam. Pero sa atin, although yung mga iba sa atin, alam na, pero mahirap patanggapin. O hindi pa nasanay. Hindi pa nasanay yung sarili na yung mga makipagbati agad, magpatawad, ganun, sa mga nagkasala sa kanila. Bagkus ay nagtatanim pa. Tinatanim pa yung mga ano. So sa atin yan, nasa sa atin kung tayo ay magtago ng wala tayong mapapala dyan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Nasa atin. Kaya ang pinakamalaking gantimpala at yung akhlaq, husnul khuluq. Ang husnul khuluq dalawa. Ang husnul khuluq dalawa, una, husnul khuluq sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Yung pakikitungo mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka makikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Higit sa lahat, huwag tayong magsuudzan. Dapat ang palagi natin sanayin, husnul zan. Anong husnul zan? Yung magandang pag-iisip. Yung positive thinking sa Allah subhanahu wa ta'ala. May dumating sa'yo na problema, malaking problema. Huwag mong isipin na sabi mo, ganito, ganyan. Malas natin ito, ganito, ganyan. Huwag mong isipin ng ganon. Mag-isip ka pa rin na maganda ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat naman ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sino ba yung lumika sa atin? Sino ang gumawa? Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumika sa inyo at siya rin ang lumika ng mga gawain natin. Siya lahat. So kung hindi maganda, libawa ang pagsubok. Wala nabluwannakum bi shay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal was thamarat wa basyiris sabirin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, susubukan namin kayo. Susubukan namin kayo. Paano yung mga pagsubok? Mula sa mga takot. Halimbawa, ito yung mayroon kang kinakatakutan. Yung khawf. Hindi ka makalabas ng bahay. Mayroon kang kinakatakutan. Alam mo sa mga Palestine, ganun. Khawf. Hindi ka makalabas. Maya-maya, hindi mo na alam kung mabuhay ka pa mamaya. Kasi maya-maya yung pangbubumba ng mga Israel. Khawf. Gutom, pagsubok, tapos wanak minal amwal, ito yung mawala yung kayamanan mo. Doon na yung masunugan ka. May mga ganun. O kahit hindi ka masunugan, yung mahulog yung mga 1,000 mo sa bulsa mo, yun lang ang pira mo, mahulog pa, no? May mga ganun, no? Pero, husnutan na rin. Ito.
May mga ganun, baka sa inyo, no? May mga ganun na yun na lang ang pera mo, mawawala pa. Ha? Mga ganun. Ang sinabi ng Quran, wanaksim minal amwal. Pagkawala, pagkabawas ng kayamanan. Ha? O ano man, kapag mayroong kang tanim, binagyo. Kung mayroong kang hayop na inalagaan, namatay, piniste. Kung mayroong kang business, nalugi. Yan pagsubok. Pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pus at pagkawala ng mga mahal na buhay. Wasamarat, mga bunga. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiris sabirin, bigyang magandang balita ang mga kayang magsabar. Kahit hindi ka magsabar, kung maglabir-labir ka pa dyan, wala rin mapapala. Lalong kasalanan pa. Ang problema, kung magalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kaya ang mananampalataya, sabi niya, idza asabat darra, kapag dumating sa kanila ang hindi maganda, sabara. Ibig sabihin nagsabar sila. Kung mabuti, syakara. Dalawa lang kasing dumarating sa tao. Mabuti at hindi mabuti. Kung sila ay nagsabar at nagsyukur, yun ay lahat yung kabutihan. Walang nakakagawa ng ganito, maliban din tayong mga mananampalataya. So, husnul dhan billah. Yan ang magandang pakikitungo, magandang pag-uugali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin pag-isipan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga hindi maganda. Huwag. Maaari, pagsubok lang kung hindi maganda. Pangalawa, ito yung magandang pakikitungo, pag-uugali sa kapwa natin tao. Ang ibig sabihin, akhlak, ang ibig sabihin ng akhlak, tinatabi, husnul khuluq. Ang khuluq, ibig sabihin yung pakikitungo mo sa ibang tao. Kasi mayroon yan adab. Di ba may adab at saka yung akhlak. Ang adab, ito yung ginagawa mo. Halimbawa, kung lalabas ka ng bahay, sabi mo, Bismillah, tawakkaltu alallah. Adab ang tawag dyan. Kapag kakain ka ng kanan, Bismillah. Ang tawag dyan, adab. Adab. Di ba? Kaya ang adabut ta'am, adabus sapar. Di ba? Kung maglakbay ka, ay magbasa ka ng ganitong dua. Labas ka ng bahay, khurujul manzil, ganyan. Ang lahat ng mga ito, yung ikaw yung ginagawa mo sa sarili mo, ay yung tawag yan adab. Pero yung pakikitungo mo sa tao, yun ang akhlak. Akhlak yun. Halimbawa, paano mo makiusap sa mga tao? Yan ang akhlak. Malumanay ka ba o mabagsik ka? Yan ang tinatawag na akhlak. Alam natin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan mo, siya yung maalam. Maalam ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat, siya yung pinakamagaling. Pero hindi siya pinuri dahil siya ay maraming kaalaman. Di ba? Hindi siya pinuri sa dami ng kanyang kaalaman. Alam niyo kung saan siya pinuri? Sa magandang pag-uugali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikaw sabi niya yung pinakamataas, o nasa sayo sabi niya yung khuluq. Yung bilis na. Dito lang kasi baka lumamig yung sabaw ba yung dyan? Baka lumamig. Pagalitan nilang tayo na. Dito lang. Last na. Ikaw. Tunay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw sabi niya yung pinakamaganda. Tama ba yung adan mo? Tama yun? Nagadan ka niya. Tama yun, oras? Wala pa daw. Bakit naman advance yung niyo? Advance. Okay, ikaw sabi niya yung pinaka magandang pag-ugali. Pinuri yung propeta sallallahu alaihi wasallam. Higit sa lahat, sinabi ng propeta, innama bu'istu li utimma makarimal akhlaq. Ang tanging sabi niya, pinadala ko ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta ninyo, tao na katulad ninyo, para ituro sa inyo ang lahat ng magandang pag-ugali. Kaya walang magandang pag-uugali maliban tinuro ng Islam. Kaya nga sa seminar namin, sabi ng mga supervisor, alam niyo sabi niya yung Islam, mas marami sila sabi niya na magandang yung katuruan. Yung mga Christian, manglan-lan lang. Pero sa lahat ng kabutihan, tinuro sa Islam. Di ba? Magandang pakikitungo sa asawa. Magandang pakikitungo sa pagdalawa yung asawa mo, tatlo yung asawa mo, dapat tinuro. Ito. Ay, kinakatawa si brother. Yung magandang pakikitungo sa kapitbahay. Paano mo pakitunguhan? Paano yung pagtitinda? Paano yung, di ba, yung mga pagtitinda? Paano ka magtinda?
Hindi mo pwede, nandun na yung customer. Oy, dito ka! Ay, hindi pwede. Hindi pwede sa Islam yung mga ganyan. Kasi masasaktan mo yun. O sabi mo, tininda niya 100. Sabi mo, alika dito, 50 lang dito. Ay, hindi pwede yung ganun. Tingnan mo, sa Islam tinuturo. Kasi masasaktan mo yung yung katabi mo nagtitinda. Bawal lang sa Islam yung mga ganun. Yung kunin mo yung customer ng katabi mo. So yan, sa pagtitinda, sa iba pa mga ano, ang mahalaga ay lahat ng magandang pag-uugali ay tinuro ng Islam, pinakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkain, sa pagkain, hindi yung pag nalagay yung ano, halos kunin mo yung ano. Isipin mo naman yung may kulog kang kasama. Ano ang sinabi ng propeta sa bata? Ya gulam, samillah, wa kul mimma biyaminik, wa kul mimma yalik. Kasi yung bata, nung si anak ni Salama, ganito yung kamay. Kuha kung saan-saan yung kukunin. Paano tinuruan ng propeta? Sabi niya, o bata sabi niya. Una sabi niya, ya gulam, samillah. Magbismillah ka kapag kumain ka. Wakul biyaminik. Kumain ka sa kanan mo at kumain ka lang kung ano lang ang malapit sa iyo. Ibig sabihin kung nandun yung huwag mo nang anuhin. Di ba ngayon ba? Meron na dito. Kukunin pa yung nandoon. Sa mga nandoon naman yun. Dahil mga minsan yung pagkain natin ganyan, no? Nandito ka nakaupo, nakita mo, medyo masarap yung doon. Ang tuturuan ng propeta, kumain ng malapit lang sa'yo. Tingnan mo. Dahil kung kinuha mo yun, anong sasabihin? Ang grabe naman sabihin, ayaw magbigay. So, walang sa lahat ng mga bagay-bagay, lahat aspeto ng buhay, tinuro ng Islam. Kaya ito, ang dapat sa atin, higit sa lahat sa inyong lahat, sa ating lahat, yung mag-aral lang. Makinig, magbasa, makinig sa mga YouTube, magbasa, yung makinig kapag mayroong mga ganitong lecture, at higit sa lahat, huwag tayong tamarin sa mga pag-upo sa mga ganitong lecture. Alam niyo yung mga nung panahon, ganito yung mga panahon noon. May mga sa bawat masjid, sa Madina, sa Makkah, ay mayroon mga ganito, ta'lim ganito, na umuupo yung mga tao. Kaya nga mo sina Imam Malik, si Imam Shafi'i, ganun nagtuturo sila sa masjid ganito. So kung mayroong mga ganito nag-organize, nag-program, saan man yan, sa DIP, doon sa saan, dito, o saan man, kung kaya natin puntahan natin. Hindi naman sayangin ng Allah subhanahu wa ta'ala pag sumisikap natin. La yudiyu ajral muhsinin, sabi ng Allah. Hindi niya sasayangin ang anuman ginawa mo. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kung sino man ang nagsumikap, jahada, ibig sabihin nagsumikap para rin sa sarili niya. Kung ano ang gawin mo, para rin sa sarili mo. Para sa sarili mong lahat. Kaya ang sinabi ng wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Papunta rin sa sarili. Ang lahat ng ginawa mo, hindi naman yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa'yo yan. So inshallah, hanggang dito lang.